Ayoko po ng government employee. Bakit? Office work yan. Ayoko ng trabahong 8 to 5 na nasa opisina nakaupo. So itong trabahong hindi mo gusto, nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko na boss kasi nandyan yung security of tenure. May retirement. May retirement benefits ako. Kumbaga, secured yung future mo. Yes. Bakit ka pa na-interesadong magnegosyo? Yung ganda na ng trabaho mo. May sinabi sa akin ng father ko na hindi ko makakalimutan. Ano yun? Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Bumagsak sa buong mundo, kinakain din ng inflation. Maraming manggagawa tuloy ang umaaray dahil hindi cash ang kinikita. Ito na yung struggle sa negosyo. Ano yun? Yung hirap po humanap ng Kliyente. Number one na naging problem mo is marketing. Tapos connections. Connection. Wala akong business community. We need connections. We need friends. We need camaraderie of other entrepreneurs in our circle. First quarter ng 2021 na scam po ako, 500,000. Namatay ko yung asawa ko, July. Ito na yung pinakamalaking dagok, kaya halos nawalan ako ng gana magnegosyo. In spite of those struggles, hardships, mga trials sa business, paano nyo unti-unting napalaki ang negosyo nyo? Ayun boss. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman ulit tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang mga bisita natin dito. Kasama natin ngayon ang may-ari ng Silver Griffin Security Agency na talaga naman pong kailangan ng mga business owners ngayon. Syempre, kailangan mas maging maingat tayo at nakakatulong din ang mga security guard para mas maging maayos ang proseso ng ating negosyo. So hindi ko na patatagalin, ang kasama natin ngayon ang ating bossing, walang iba kundi si Boss Wilfred Martin. Magandang araw boss, thank you so much for inviting me. This is a dream come true for me na ma-interview mo. Magandang araw po. Bakit naman security agency ang napili mong negosyo? Para lang akong ibon na hinagis ng tatay ko na magnegosyo niyan. Hindi yan yung linya ko eh. Ano ba linya mo talaga? Nagsimula ako boss as hotel and restaurant management. Graduate ka ng HRM HRM po. Saang school? Lyceum of the Philippines sa Intramuros po. Ang pangarap ko po talaga boss maging seaman or maging hotelier. Kung hindi sea-based, land-based, mag-abroad, mag-hotel sa ibang bansa. Ang pangarap kong bansa Singapore. Pero hindi ako doon talaga dinala. Hindi ako natanggap kahit sang hotel na in-applyan ko dito sa Pilipinas. Kasi for you to be hired sa abroad, kailangan mo na experience dito sa Pilipinas. Bakit hindi ka matanggap? Hindi ko rin po malaman, boss, ba't hindi ako matanggap? Basta lahat ng in-applyan kong hotel, hindi ako natatanggap. So ibig sabihin kahit graduate ka ng HRM, pinag-igihan mo sa eskwelahan, that's not a guarantee na makakakuha ka ng trabahong tinapos mo? Hindi, boss. Yung batch kasi namin, sir, 2011 na graduate, yun yung batch na napakaraming nag-HRM. Doon nag-boom. Ibig sabihin, in demand yung HRM at that time? Yes. Kaya mo siya kinuhang kurso? Hindi po boss, kasi ang pangarap ko talaga since grade 6 maging chef. Hindi ko siya natupad due to financial status ng pamilya namin. Kasi doon na nagsimula negosyo ng tatay ko eh. Ano ba negosyo ng tatay mo dati? Siya yung contractor ng mga mausoleo sa sementeryo. Kaya ang biro nga po namin doon, boss, hindi kami hanap buhay. Hanap patay kami. Kasi doon kami kumikita. Yung mga mausoleo, letterings ng mga marbles, yan ang negosyo po. Eh nalugi po si daddy. Bakit nalugi? Nagkautang-utang po siya, hindi niya nabayaran. And then what happened? Nag-shift siya sa iba't ibang negosyo. Kaya hindi ko po pinangarap magnegosyo eh. Kasi Bakit? lahat ng pinasok ng negosyo ng tatay ko nalugi. Pumapasok ako sa Manila. So tipid-tipid talaga ako na mairaos ko lang yung pag-aaral. Kasi sayang pag bumagsak, additional gastos yun. Kailangan pagka-graduate ko ng HRM, mag-OJT ako sa Singapore para maganda yung credentials ko. Pag dito po kasi nag-OJT sa Pilipinas, kami pa nagbabayad sa hotel eh. Pag nag-OJT kami sa ibang bansa, may sweldo kami. Training lang po kami. 1 year ako na training sa Singapore. Pagka-graduate ko, nag-try ako barista. 5 months lang tinapos ko lang kontrata. Hindi ko rin nagustuhan. After that, nakapasa ako sa civil service. Nag-contractual ako sa isang government office. Paano mo kinaya yun eh? Abot kamay mo na eh. Mula nung grade 6, talagang gusto mo maging chef. Bakit hindi mo tinupad? Hindi talaga ako nagkakaroon ng opportunity na matanggap. Ang buhay, minsan dadaling ka dun sa mga hindi mo gusto. Totoo, boss. Kasi to be honest, ayoko po ng government employee. Bakit? Office work yan eh. Ayoko ng trabahong 8 to 5 na nasa opisina nakaupo. Kaya nga gusto ko po mag-chef, at least magtrabaho sa hotel. Kasi nakatayo yan, action. Lalo na sa kusina, bakbakan yan. Talagang lakad ka, buhat ka ng mga trays. So minsan yung expectation natin, hindi yun yung para sa atin. Yes. And what actually happened to you is dahil
walang tumatanggap sa'yo ng trabaho, never ka nakapag-experience sa hotel. Nagano ka ngayon ng civil service. Fortunately, nakapasa ka. Nakapasa po. After mo makapasa, saan ka napunta? Punta na po ako sa Department of Education as non-teaching personnel. Sa office po ako, regional office. Ang maganda lang, medyo related ng konti sa course ko kasi ako yung nagmamanage ng dorm nila. Accommodation, training hall, syempre may housekeeping, pero pure office work talaga. Yes. Since 2015 hanggang 2019, So, 4 years. 4 years din po ako sa So, itong government. trabahong hindi mo gusto, nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko na boss, naging komportable na ako kasi nandyan yung security of tenure. Isa lang naman yan sa mga privilege or advantages ng isang government employee. Kasi sigurado dyan, hindi ka matatanggal dahil hindi ka gusto ng boss mo, hindi ka pwedeng tanggalin. As long as naghahawa ka ng permanent appointment, hindi ka pwedeng tanggalin hanggat wala kang ginagawang kasalanan. Hindi Ibig ka sabihin ng nakakasuhan. government employee pala, hindi basta-basta nagte-terminate, Hindi po, nagre-remove. boss. Unless makasuhan ka po sa ombudsman, sa civil service, mapatunayan na meron kang ginawa like nag-corrupt ka, nagnakaw ka, any cases, admin case, doon ka lang po pwede tanggalin. And it takes how many years po bago mapatunayan yun? Paano mo siya nagustuhan? Paano mo siya minahal? Isang nagustuhan ko talaga sa pagiging government employee is yung time. Fix ang schedule mo. May time ako sa family. For sure, weekend wala akong pasok. Pagkadating ko ng 65, May retirement may ka. retirement benefits ako. May pera ako. Kumbaga, sa pagiging government employee, secured yung future mo. Yes, secured po. Pero po, meron ako naging realization. Ano yun? Nung malapit na ako mag-resign, papasok na ako sa business. Bakit ka pa na interesadong magnegosyo? Yung ganda na ng trabaho mo. Kasi may sinabi sa akin ng father ko na hindi ko makakalimutan. Ano yun? Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Paano mo nasabi? Pag sa pagiging empleyado, kahit anong effort mo ng trabaho, pag yan yung sahod mo, tatanggapin mo 15-30. Secured ka na dun eh. At least kahit papano, sa empleyado, kinsenas katapusan, may sahod Yes, ka. boss. Sa pagiging negosyante, walang retirement pay. Paano mo nasabi na walang yumaman na empleyado? Sa mga nakita ko pong mga nag-retire na government employee, mga nauna sa akin. Yes. Ano yung observation mo? Pagkakuha nila ng lump sum ng retirement benefit nila, nauubos lang din. Hindi nakapagpundar ng negosyo, walang Correct. bahay, umuupa, umaasa sa mga anak, umaasa na lang sa pension. Maraming tao nabubuhay sa tinatawag natin na rat race. Yes. Yung gigising ka ng umaga, makikipagsapalaran ka ng maghapon, pag uwi mo, matutulog ka, kinabukasan, yun paulit-ulit ang gagawin mo over the years para lang mabuhay ka. Umiikot ka lang sa isang sirkulo ng buhay na walang progress. Yes, boss. Na walang development. While it's true na merong increase sa mga sahod, pero magdiretsuhan na tayo. Yung increase sa sahod is hindi pa kayang i-compensate yung pangangailangan ng buong pamilya. Why? Because over the years, tinatalo tayo ng tinatawag natin na inflation. Correct, boss. Na yung peso natin, bumababa ang value, pero yung sweldo natin ang bagal ng increase. Meaning to say, akala mo lumaki yung sahod mo, pero hindi pa pala. True. Most of the time, yung reasoning ng mga taong napako sa mga empleyado, secured sila, feeling nila okay sila. But at the end of the day, tandaan natin na kung bumababa ang halaga ng peso, lumiliit din ang sahod ninyo kahit nag-i-increase pa kayo. Kung gusto nyo talagang yumaman, umasenso, makuha lahat ng mga pangarap nyo, numbers will tell us and the truth will tell us that the best platform for that is business. Correct. Now, the disadvantage of being a business owner is walang security. Correct. Pwede kang malugi. Maubos lahat ng meron ka Correct. kapag ka nagnegosyo ka. Bakit pagiging negosyante pa rin ang pinili mo? 2018, ang daddy ko noon nasa security business. Doon siya medyo gumanda yung takbo ng negosyo niya. Yun ang nakita kong lakas ng loob ng tatay ko. Kahit nag-fail ilang beses yung negosyo na pinasok niya, hindi siya bumalik sa pagiging empleyado. Originally, seaman po tatay ko eh. Never siyang bumalik sa pagiging empleyado. Pumasok siya sa security, Paano niya inumpisahan? nagmamarket lang siya. Kung may mga kaibigan siya may security agency, magkahanap siya kliyente. Pag nag-ahente ka sa security, monthly commission dyan per head per month. Doon siya nagsimula. Hanggang meron siya naging kapartner, nag-branch sila, nakapondo sila, nagtayo na siya ng sarili. Yumaman kayo, tapos naghirap kayo. Naghirap po talaga. Tapos, eto na ulit. Pabangon na kami. Si daddy nakita ko una nakabili ng Mitsubishi Adventure. Oo. Nakabili ng pickup, Starex. Tapos may dalawang big bike na motor. Nakabawi siya. Nung dumating yung time ng 2018, dahil may kapartner siya sa security agency, hindi niya yun pwede basta ipamana sa amin. Sabi niya, yung isang kliyente ko, kailangan pa ng isang security agency. Magbukas kayo na sariling security agency. Teka, wala akong pera. Magkano ba kailangan dyan? Eto na yung kapatid ko. Siya naman agrees. Umutang siya sa kumpanya niya. Ginawa niyong family business. Ginawa namin family business. Umutang siya ng mahigit 1 million yata yun to start the business. Pumasok po ako, boss, sa security agency nang wala akong kaalam-alam. Kaya since 2019, inaral ko siya paunti-unti yung security business hanggang matutunan ko paano siya i-operate. Teka lang, hindi mo naman yung gusto ah. Hindi nga po, boss. Kaya lang gusto ko lang po yung kita. Yun yung maling mindset ko nun. Hindi ko naisip problema. Kinumputan ako ni daddy eh. Makakuha ka lang ng 100 guards. Ito nakikitain Eto mo. nakikitain mo. O maraming negosyanteng ganyan.
ganyan? Nababaliw sa So pera? nabaliw ako, sabi ko, laki ng kita. Magkano sweldo mo nun sa government? 20,000 boss. Tapos magkano kikitain mo dyan? Nasa 100,000 monthly. Ito, reality. Ang hirap pala kumuha ng kliyente. Nagsimula lang sa 10, 25, nabawasan, napupolitika sa loob ng kumpanya. May competition. Akala ko ganun kami kalakas doon sa kliyente na kaya ko ma-reach yung 100 guard within 1 to 2 years. Hindi ko na-reach. Ito na yung struggle sa negosyo. Ano yun? Yung hirap po humanap ng Kliyente. Number 1 na naging problem mo is marketing. Tapos connections. Connection. Wala akong business community. 2019, 2020, hanggang 2021. Kung sino lang yung ma-meet ko, kung sino lang pakilala ni daddy na magmamarket sa amin, magbibigay sa aming kliyente. Hindi naman kami ganun nabibigyan talaga ng maraming kliyente. Kasi sa security agency, isang bagay yung connection eh. May connection ka sa mga negosyante at kilala mo sila, kukunin ka nila. Kasi security business po ito. Matter of trust. Kasi pag nagkakatiwala nila sa amin na protektahan yung property po nila. Mas prefer po ng mga business owner Yung may tiwala na yung may sila. tiwala na sila sa tao, Correct. kilala nila. Ang hirap din po yung like out of nowhere tatawag sa'yo mag-i-inquire. Meron pong nangyayari. Nakita lang yung number ko sa Facebook. Pero yung mga malalaking kumpanya, Marami ng connection. marami ng connection. Kasi alam nila, ay kilala ko to, kabrad ko to. Kasi usually ng mga nagiging security agency owner, mga retired police, retired army. So wala akong ganong connections. Sa negosyo, uso rin ang politika. Uso rin, boss. May ibang aspeto talaga na Kailangan magaling ka. magaling talaga. Kailangan mabisa ka, Yes, no? boss. In spite of those struggles, hardships, mga trials sa business, paano nyo unti-unting napalaki ang negosyo nyo? Nagsimula ako na market sa Facebook. Kahit pa dalawa-dalawa, pag pinagsama-sama mo yan, dadami yan. Oo. Actually, yung business, tinaningan ko na ng 2022 eh. Pag 2022, hindi ako umangat. Sasara ko na to. Babalik na lang ako sa pagiging government employee. 2020, dahil walang tao, kailangan nila ng security guard sa property nila. 2021, dyan nagsimula yung pagbabawas ng mga tao ko. Pinaka-worst year ko talaga. Why? First quarter ng 2021, na-scam po ako, 500,000. Wala ka nang kinikita, na-scam ka pa. Kasama ko si dad, na-scam kami, 500,000. Paano? Pressure kami na paangatin yung agency. May pinakilala sa amin na meron daw siyang kliyente, 200 guards. So parang ginto yun na hinarap sa amin eh. Pero kailangan namin magbayad ng pera. I-under the table yung kontrata. Yes. Nagbigay kami paunti-unti, halos umabot ng 500,000 yung naibigay namin doon sa taong yun. Tapos manloloko pala. And then what happened? Ito na yung pinakamalaking dagok. Kaya halos nawalan ako ng gana magnegosyo. Kinasal po kasi ako ng 2017. 2021 po, namatay po yung asawa ko, July. Bakit? Liver failure. Yun yung pinaka-worst. Kaya sabi ko yung 2021, talagang ang daming nangyari sa akin. Ilan taon yung misis mo? 30 years old po siya nung namatay. Gaano kahirap yung namatayan ka ng asawa na alam mo yung asawa mo bata pa? Napakahirap, boss. Ilan anak nyo? Dalawa po. Isa anak sa puso kasi anak niya sa pagkadalaga. Minahal ko as my own. And may isa kaming anak. Nung namatay siya, 2 years old pa lang po yung baby namin. Napakahirap po. Hindi po ako sanay mag-alaga ng bata. Kailangan kong pag-aralan pagiging nanay at tatay. Darkest moment ko talaga sa buhay na bakit kinuha sa akin ng Diyos yung asawa ko. And same year, yung father-in-law ko na stroke. Talagang kailangan kong tumulong sa pamilya ng asawa ko. Yung gulong ng buhay parang nilagay ka sa sobrang lalim. Sobrang hirap, boss. Walang nakakaalam po nito. Ako lang po. Ano yung laman ng isip mo nun? Magpakamatay, boss. Sabi ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi ko na alam gagawin ko. Of course, as a security agency owner, meron akong firearms. Nakatingin na lang ako dun sa lagayan ng baril ko. Sumunod na lang kaya ako sa asawa ko. Kasi hindi ko mapaangat yung negosyo. Kala ko dati, hindi ko maiisip na gawin yun. Mabuti na lang po talaga may anak ako. Pag nakatingin ako dun, iniiwas ko yung mata ko. Tinitingin ko sa mga bata. Sabi ko, hindi. Lalaban ko to para sa pamilya ko. Para sa mga anak ko. Dun ako nagsimula na ilaban ko to. What it's like na ganun na yung nangyari sa'yo tapos meron ka pa ring faith kay God? Talagang naitanim sa akin yan nung tito kong pastor. Siya yung tumayong tatay ko. Kasi dahil broken family nga po kami, siya yung nag-guide sa akin para hindi ako maging rebelde. Ginabayan niya ako yung faith ko kay Lord. Hanggang sa magkapamilya ako, dala-dala ko po. Lagi kong naaalala yung text sa Bible na hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Galing. Alam ko, bawat pagsubok na dinadanas natin, ito yung magbibigay sa atin ng strength para mas humarap pa sa mas malaking pagsubok. Yes. Ang prayer ko lang naman nung 2022, sabi ko, Lord, kung ito talaga yung business na gusto mo, dalin mo ako sa tamang tao, bigyan mo ako ng taong makakasama, bigyan mo ako ng community connections na makakatulong sa akin na makakapag-share sa business. Yes. Ang sagot ng Panginoon sa'yo, hindi lang yung opportunity na magkaroon ka ng ibang mga circle of friends. Ang naging sagot sa'yo is, una, binigyan ka niya ng idea. Ang una mong hanapin, mga tamang tao. Correct po. Yun ang pinapasok sa isip mo. Yes. And then what happened? Doon ko na po nakita yung video nyo po. I think that's the first RDR talk na nilaunch nyo. Nakatulong siya sa'yo. Nakatulong po. Marami siyang mga real talk na talagang tamang-tama sa akin. And then, nag-invite po kayo sa Visayas Hub sa negosyo ko for a free
business talk, nagdadalawang isip ako. Pero meron nagpupush sa akin, sige, pumunta ka. Parang andun yung eagerness ko na pumunta. Doon ko po kayo na-meet. Doon na nagsimula ang journey ko sa Growth Circle International. Dinala ako ng Lord sa isang community na puro negosyante. Kasi naniniwala po ako sa isang kasabihan na iron sharpen irons. Galing. Para maging mas matalas ako sa pagiging negosyante, ang kailangan kausap ko lagi, negosyante. Tama. Kasi kung kakausapin ko, empleyado mindset yan. Yes. Hindi kami magkakaintindihan. Nung na-meet ko ang Growth Circle International, doon ko na-meet yung mga negosyante na kapag nag-gathering, usapang negosyo lang kahit hanggang 2:00 ng madaling araw. Walang ibang pinag-usapan kundi paano palakihan ng negosyo. Nagbibigay ng ideas. Pare-pares kami mga negosyante. Naghahasahan kami. Naghihilaan kami pataas. And tinutulungan namin ng isa maging biyasa sa negosyo. Kahit different field, pero pare-parehas na problemang hinaharap. Correct. Doon ako nagsimula na mas lalong mabuhayan para palaguin yung negosyo ko. Ang nangyari sa'yo is devastated ka. Here comes social media for their own entertainment. Not knowing that social media has a lot of valuable contents that they can actually use to better their lives. Yes. Ano naman ang impact namin sa'yo? Sobrang laki po ng impact kasi yung mga value na binibigay nyo every Saturday, lagi ako naglolong. And isang bagay na natutunan ko po sa inyo nun, pag pinuno mo yung sarili mo ng positive values, positive things, you will attract positive. Meron talaga isang bagay na hindi ko makakalimutan na nangyari. Yung tinuro nyo po ng meditation. Yes. After that day, same day, positive lang talaga, minimeditate ko sarili ko with prayers. At the night, may tumawag sa akin na possible client. Unti-unti mo nang nakukuha yung achievement na gusto mo makuha sa boss. security agency niyo. Yes, boss. Do you think matatawag mong successful ang pagninegosyo mo sa ngayon? Yung success na tinitignan ko, hindi pa ganun yung Yes. talaga success. Pero nakikita ko na umuusad ako. Kahit small steps, pag tinignan mo rin yung sarili mo kung saan ka nanggaling, at least wala ka na doon sa pinanggalingan mo. Most of the time, ang tinitingnan natin na successful is yung something na meron ka ng achievement, meron ka ng nakuhang acquisition, na-acquire na mga bagay. Maraming tao ang tinitingnan nila ang success nila is nagkaroon na sila ng bahay, nagkaroon na sila ng maraming pera, masayang pamilya, yung health nila, wala silang sakit. Sa sports naman, nag-champion na sila. Yung something na may winning experience. That's what they call success. But not knowing na ang success pala, kailangan natin i-appreciate yung progress sa buhay natin. That's already success for you. And I'm personally telling you right now, sobrang layo na nung narating mo. Sobrang layo na nung hinakbang mo. It's just that your financial success would require help of other people na matulungan ka, ma-market yung negosyo mo kasi matino kang tao eh. And right at this moment, right at this time, I'd like to encourage each and every one of you, sa lahat ng mga negosyante, sa lahat ng mga may establishment na nakikinig at nanonood ngayon, huwag kayo mag-rely doon sa mga nakasanayan na ninyong supplier ng mga security guard. Kung may requirements kayo sa pagkuha ninyo ng security guard, i-consider nyo po ang Silver Griffin Security Agency. Mabuting tao tong mga to. Kailangan lang nila ng marketing tool. And that's the reason with the pure intention that I'd like to help this guy. Because this guy would like to also help other people. Knowing na nandyan ka sa proseso ng success, I'd like to congratulate you. Probably, monetary speaking, hindi pa ganon. Pero yung values, yung lesson, yung tibay ng puso mo na the fact na naloko ka, na scam ka hanggang ngayon, nakaupo ka dyan, magkaharap tayo, nakakapagsalita ka, na ikukwento mo ang story ng buhay mo, that's already success for me. And right now, I'd like to congratulate you because you're strong. Yun yung gusto kong value na makuha mo ngayon, Wilfred, that yung ginawa mo sa buhay mo, na tama yung pinili mong daan, na maging maayos ka na tao, maging mabuti kang tao, people would trust you. And maybe it's not the time for money. Unahin natin yung malasakit, yung vision, yung gusto natin mangyari. I'm calling out each and every one of you to help us na mabigyan natin ng magandang future yung business nila. Of course, for his kids, for his loved ones, and I believe soon magkakaroon ka ulit ng baby. Yes, boss. Isa rin sa prayer ko talaga is bigyan ako ni Lord ng makakasama. Sinagot niya naman po yun and magkakaroon kami ng baby this coming year. Talagang naniniwala ako dun sa if you have deepest why, the life will give you the necessary how on how to fulfill your purpose. Ang galing na. Yun lang lagi kong prayer. Lord, bless me so I can bless others. Right. Kaya yung sa girlfriend ko ngayon, in-encourage ko siya. Nag-open siya na sarili niyang Business. which is yung K-Beauty Skin Essentials. K-Beauty Skin Essential. Apo, rejuvenating set and glass skin set. Kaka-launch lang namin doon sa Lazada and Shopee. Ayan, so sa lahat ng mga gusto ng mga skincare products, mga rejuvenating set and all, nakikita nyo yung mga picture dyan sa inyong screen, and of course, available na yan sa Lazada and sa Shopee. Congratulations, Wilfred. Ang tapang mo sa buhay. Isang bagay na natutunan ko, hindi dapat ako manatili sa comfort zone ko. Yung may choice ka, hindi dahil ito lang kaya ko eh. Gusto ko yung pag dumating ako sa punto na pag lumabas kami ng pamilya ko, hindi ko kailangan tingnan yung presyo. Right. Pagka
nagkasakit yung pamilya ko, gusto ko best hospital agad. Kasi naranasan mo Kasi yun. naranasan ko siya. Yun yung why ko talaga, yung purpose ko na yung buhay ko umangat at magkaroon ng choice. Hindi ako pwedeng manatili na ganito lang. Kailangan ko mag-grow. Kailangan kong mag-take risk. Pero alam mo yung lesson na nakukuha ko sa'yo ngayon is ang hirap ng lakas ng loob eh. Mahirap ulit bumangon sa tindi ng pinagdaanan mo eh. You are very successful right now. Kasi namatayan ka ng asawa pero nandito ka sa harapan ko. Ngayon, may girlfriend ka. I believe buntis yung girlfriend mo. So nakabangon ka ulit. Security agency dapat sarado na. Ngayon, nandito ka sa harapan ko, nilalaban mo. Sa lahat ng mga negosyanteng lumalaban at nagpupursige sa buhay, maging inspirasyon sa inyo si Boss Wilfred. Na alam ko, may pinagdadaanan ka rin. Alam ko, may mga pagsubok ka. Alam ko, may mga sacrifices ka. At probably, mas mahirap o mas madali man yung pagsubok na pinagdadaanan ninyo kumpara kay Boss Wilfred. Ang importante is nilalaban mo ang buhay. At nandito ako, nandito kami, willing kaming tumulong at mag-provide ng suporta sa inyong mga negosyanteng nandyan. Before we end it, pwede ka bang mag-deploy ng security guard from Luzon, Visayas, and Mindanao? Luzon, kaya po. Ang Visayas, we have at least 40 to 50 guards. Sa whole Visayas region, kung kailangan ninyo ng maramihang security guard, pwede kayo mag-inquire sa Silver Griffin. Tulungan natin si Wilfred. Mindanao. Ganun din po. Sa lahat ng mga naghahanap ng security guard dyan, kontakin nyo na ang page na yan para kayo ay diretso nang makapag-inquire sa kanila. Mas makakatipid sila pag sa'yo sila kumuha ng security guard. Yes, boss. Kasi hindi naman namin sinasagad yung admin fee namin. Tsaka ang maganda sa inyo, lahat ng security guard ninyo, license yung firearms. Of course. Tapos ng training. Trained and licensed po. Feedback to ng clients, no? Kasi yung ibang security agency, yung may-ari hindi nila makikita. Yes. Hindi nila makakausap. Yes. Ikaw, hands-on ka. Hands-on po ako. Binibigay ko yung pang business number ko po Business yun. number mo. Pero ako talaga may hawak nun. So pag may problema, nakakadirekta sa akin ng kliyente. At nakikita nila ako sa mga pwesto ng guard. Kasi inaalagaan din po namin ang mga security personnel namin for them to perform well. Ano naman masasabi mo sa mga kasama mo sa Growth Circle International na nakatulong sa'yo na makabangon kang muli sa buhay? Sobrang salamat po sa mga naging members, hindi lang members pamilya na talaga yung naging touring ko na mga kasama sa Growth Circle, and they're helping me to encourage, binibigyan nila ng ideas, and may mga naging kliyente na ako inside Growth Circle International. Sobrang laking tulong ng mga members. Sa lahat ng mga negosyante dyan na hindi pa part ng Growth Circle International, kindly follow our page, Growth Circle International. And you may also engage with us every Friday, 5 p.m. BCD, Business Connecting Day po namin yan. And every Friday din po, 9 p.m. naman po ang atin namang Unity Talk para sa mga negosyanteng gustong makipag-mingle and network sa ibang mga business owners. Bago tayo matapos, Boss Wilfred, ano ang last message mo sa ating mga viewers? If ever, kahit ano po yung nararanasan nyo sa buhay, kahit gaano kabigat, laban lang po. Lagi nyong tignan yung purpose nyo, kung bakit kayo gumigising pa sa umaga. And of course, faith lang sa Lord. And faith without action is dead. Kumilos tayo para sa pangarap natin. Kahit small step, humakbang tayo. We always aim for growth. Alright, thank you so much for that, Thank you, Boss boss. Wilfred. Please do click that notification bell na matagal na ho nag-aantay ng click na notification bell, at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. And of course, kindly follow and like our Facebook page, Instagram page, and TikTok page para po kayo ay laging updated sa mga ganap po ni Boss RDR. Kaya naman sa lahat ng mga negosyanteng lumalaban, sa lahat ng mga negosyanteng porsigido, sa lahat ng mga negosyanteng determinadong makuha ang mga pangarap nila sa buhay nila, tama yung sinasabi mo, Boss Wilfred, laban lang, maging matibay tayo, maging malakas tayo para sa pamilya natin. Thank you so much mga boss, and God bless sa inyong lahat.